Matulog ka na sa akin. Ako si Jayang Mian. Dati, ordinaryong manggagawa lang ako sa ika-21 siglo. Kasama ang best friend kong si Ridwan. Araw-araw naghihirap para mabuhay hanggang sabay kaming namatay sa pagod. Akala mo ba paggising ko? Nakapasok na pala ako sa isang nobela na kapangalan ko. Anong tunog yon? Nagsalita ba yung babae? Nakapasok sa libro. Ano nang ibig sabihin ng nakapasok sa libro? Nakapasok ako sa kama ni Luxia Oyuan. Ang panganay na anak ng mayamang pamilyang Lu sa ika-21 siglong Kyoto. Ang luwang ng balikat, ang kipot ng biwang. 8 pack ng EBS. Sayang naman kung hindi ko siya tulugan. Sa orihinal na kwento, ako at si Ridwan ay patuloy na inaapi ng kontrabida hanggang sa malungkot ang aming wakas. Ngayon, babaguhin ko ang takbo ng kwento. Yayakapin ko ng mahigpit ang gintong hita ng pamilyang Lu. Narinig ko ba ang iniisip nitong babae? Luxia Oyuan, tulugan na kita. Gusto mo akong tulugan? Di sige, pinipilit na rin naman ako ng mga matatanda sa lumang bahay na magpakasal. Bigyan na lang kita ng gusto mo. Ayos, nagtagumpay. Pero hindi ko alam. Kung ano na ang nangyari kay Ruan-Ruan. Kasabwat ba niya si Ruan-Ruan? Mukhang hindi lang ako ang napahamak sa plano nila. Nilagyan ng gamot. Ang tanga mo naman, ang lakas ng dosis. Mahirap hindi amuyin ang amoy. Yemem. Hindi. Hindi naman nakasaad sa libro na malalaman ni Lo Chen. Na may gamot ang tubig na to. Paano na? Anong tunog yon? Baka kaya ang iniisip nitong babae. Kung hindi matupad ang misyon, hindi ko siya matutulugan. Mawawala ang masayang buhay ko kasama si Nian. Siguradong mabibigo. Ganito ka ba natatakot? Kailangan ba talagang matulog ka sa akin? Pinipilit na ako ng mga matatanda sa lumang bahay na magpakasal. Ngayon, may kusang nagpakita. Natulog ka na ba? Kumusta? Napakagaling ni Lucien na yan. Uminom siya ng gamot. Parang nabaliw na. Ang sakit ng likod ko. Mabuti. Bukas, pupunta tayo sa pamilyang Lu para pilitin silang magpakasal. Isa pang napahamak sa plano. Ikaw pala yon. Huwag kang magsalita ng ganyan, hindi ka rin naman nakapagpigil. Ang kalinisan na pinanatili sa loob ng 27 taon. Tumahimik ka. Tungkol sa dalawang batang ito, napupunta, bukas sa lumang bahay, para magpilit ng kasal. Ano ang masasabi mo? Gayunpaman, ang matandang mag-asawa ay nagmamadali din sa kasal. Gamitin natin ang sitwasyon sa ating pabor. Nian Bao. Bukas. Talagang pupunta tayo para magpilit ng kasal. Natatakot ako. Kailangan pumunta. Dahil nakapasok na tayo sa libro. Ang wakas ay tiyak na susunod sa plot. Kung hindi tayo gagawa ng pagbabago, ang buong pamilya Lu at tayo. Sa huli, tiyak na papatay ng bida sa orihinal na kwento. Ni Yuan Fu. Ayoko. Hindi pa ako nabubuhay ng sapat. Ang eking fried chicken. Ang eking burger. Huwag mo akong iwan. Huwag kang mag-alala, Ruan-Ruan. Alam na natin ng maaga ang buong plot. Tiyak na makakagawa tayo ng pagbabago. Sino ang walang muwang?
Sige. Ano ang gusto mong gawin? Niyan Bao, natatakot ako. Tapos na. Mula ngayon, hindi na ako mangangarap. Tungkol sa mga guwapong modelo, yemem. Kuya, maging malumanay ka. Huwag mong takutin ang dalawang batang babae. Ano ang ginawa ko? Kamusta? Ang kinainan. Masakit na ba? Bastos ka. Pakiusa. Ako ang binigyan ng gamot. Kung bastos ang pag-usapan, ikaw ang bastos. Ikalawang Ginoong Lu, maging disente ka. Kuya, kontrolin mo ang asawa mo. Ikaw ang unang nanligaw sa asawa mo. Hindi, nanligaw ako sa asawa ko. Ano ang kinalaman ng asawa mo? Kung ipinagtatanggol ng asawa ko ang asawa mo, ano ang kinalaman ko? Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Tara na sa lumang bahay. Binibining Jiang. Pag-usapan natin ang isang pakikipagtulungan, ano? Sabihin mo, Natulog na rin, bakit hindi na lang din magpakasal? Ang pamilya Lu kulang ng 2 biyenan. ano magpapakasal? Hindi inaasahang pag-unlad. Bakit nagmamadali? May plano ba? Huwag kang mag-alala. Pagod na lang kami sa pagpupursigi sa amin na magpakasal. Walang masamang plano, purong pakikipagtulungan lang. Pangako ko, ako at si Ruan. May kapalit ba ito? Katayuan sa lipunan, pera, lahat ng gusto mo. At ang pagmamahal ko, at ang buhay ko. Mga bagay na walang gustong kumuha. Ang hirap pakinggan ng sinasabi nitong si Jiang Yan. Pwede ang pakikipagtulungan. Pero dapat sumang-ayon ka sa amin 3 kondisyon. Una, bigyan mo kami ni Ruan sa Minyali ng isang bahay na malaki. Ang mga nakatira sa Minyali, lahat ay mahahalagang tao sa kabisera. Sobra naman ang hiningi ni MS Jiang sa simula pa lang. Oo, malaking bahay na para lang sa mga mahahalagang tao. Gusto ko. Kuya, bilhan mo sila. Walang pag-asang pag-ibig. Pangalawa, bigyan mo kaming 2, tig-1 bilyon. Ano? Jiang Yan, ginagawa mo bang bangko ang pamilya namin? Diyos ko, 1 bilyon. E di magkakaroon ako na manok at hamburger na hindi maubos. Excited ako. Kuya, bigyan mo sila ng pera. Pangatlo, sa anumang mahalagang pangyayari sa hinaharap. Dapat ipaalam mo sa amin ng maaga at makinig sa amin. Huwag kang magdedesisyon ng mag-isa. Sino ang makikinig sa'yo? Makinig ka kay Ruan. Saich, pwede. Nanay tatay, dinala ko kayo ng mga manugang. Ano? Manugang, maganda di ba? Wow, tingnan mo niyan Bao, itong bahay na ito, mas malaki pa sa aming sira-sirang lugar. Hindi ko maisip kung gaano kasaya dito. Mukhang mahirap. Si Tim Lu, pareho pa rin nakakainis. Kung tama ang alala ko. Hindi magtatagal, malalagot siya sa kanyang paboritong Yunfu, mismong tinulak sa hagdan. Naging gulay. Sino nang nagsasalita? Hay, habang buhay na lang sa kama ang lahat. Ang lungkot-lungkot. Ano? Di kaya, ito ang nasa isip nitong mahirap na babae. Gagawin akong gulay ni Xiao Fu. Impossible.
Hay, si Madam Lu, batang-bata pa, naging pilay na. Ang bait-bait ni Xiao Fu, malapit sa akin. Paano niya ako pahihirapan? Siguro pagod lang ako, naghahalo na. Yun nga. Ang dami naming pinili na mayayamang pamilya para sa inyo. Wala kayong nagustuhan. Ngayon, dinala ninyo itong dalawang di karapat-dapat. Mga pulubi. Ayaw ko. Kalimutan mo na yan. Matigas ang ulo. Pera lang ang nasa isip. Sayang naman. Di magtatagal ang daang taong yaman ng pamilya Lu. Si Rain mismo ni Yunfu. Sino? Sinong nagsasalita? Si Xiao Fu ang sisirain ang pamilya Lu? Impossible yan. Shulan. May narinig ka bang kakaiba? Meron. Di kaya, mula sa isip nung babae sa harap. Narinig mo rin pala. Akala ko nag-isip lang ako. Totoo kaya ang sinasabi nito? Dumating na si Yunfu. Tingnan natin kung paano ko siya ibubunyag. Lanan. Sa libro, binayaran ni Yunfu ang katulong para magnakaw ng dokumento ng Lu. Ibinigay sa kalaban, bumagsak ang stocks. Nawala ng pondo. Paano ko sasabihin sa kanila? Anong ginagawa mo sa aking silid? Wala po. Tatay, mahalagang dokumento ng kumpanya to. Ilang taon ka na rin dito sa pamilya Lu. Palaging masipag sa trabaho. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Ako. Sabihin mo, Si Miss Yunfu po ang nag-utos, nalinlang lang ako. Nahulog sa tukso, kasalanan niya lahat. Huwag magalit, baka magkasakit ka. Buti na lang naagapan agad, alang malaking pinsalang nangyari. Hindi ko inaasahan na magkatotoo pala ang iniisip ng batang to. Mukhang kailangan kong mag-ingat kay Yunfu mula ngayon. Baka maging banta pa siya sa akin. Matalino na pala ang matandang to. Sa ngayon, ligtas na ang Lu Group. Pero sayang. Jitsen, malapit nang dumating si Yunfu dito sa lumang bahay. Ang tungkol kay Madam Lu na naging gulay. Mukhang hindi pa rin maiiwasan. Ajen, kailangan nating mag-isip ng paraan para mapaiwan ang dalawang batang to. Ayoko namang maging gulay. huwag kang mag-alala. Nandito ako, hindi kita hahayaan na mapahama. Gabi na, tumawag kayo ng tauhan. Ihanda ang mga kwarto para sa dalawang binibini. Manatili kayo rito ngayong gabi. Bini-bini. Bago to, hindi ko talaga inakala na magiging ganito ka-smooth ang plano para sa kasal. Yemem. Akala ko rin magiging matinding labanan. Pero parang may kakaiba. Si Luxia Oyuan, ang aga naman ng pagpunta niya. Ano nang pakay niya? Magkakasal na tayo kung magkahiwalay tayo ng tulugan.
Maghihinala ang mga matatanda. Ruan, aking mahal. Ilang oras pa lang di nakita. Namimiss mo na ba ako? Ang lagkit, parang masusuka ako. Anong gagawin ko? Wala, tiisin mo. Niyan, tulong. Ruan, Ayoko pa mamatay. Tulong. Ruan. Huwag kang mag-alala, hindi sasaktan ni Lo Chen yan. Nasa katabing kwarto lang sila. Hindi naman pwede. Naapat tayo sa isang kama. Sana walang mangyari kay Ruan. Kung hindi, papatayin ko kayo at ipapakain sa aso. Takot ka na? Ikaw, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Anong gagawin? Siyempre, pag-aralan natin. Ang pinakadakilang plano ng sangkatauhan ang pag-aanak. Hindi nag-aalala pa rin ako sa kanya. Lanan. Huwag kang mag-alala. Hindi sasaktan ni Lo Chen yon eh. Kahit na. Parang pasaway, maaasahan naman siya. Walang magyayaring masama sa bunso mo. Ano ang pakiramdam mo nung gabing yon? Nung araw na yon, naririnig ko lang si Lin Ruan na nagsasabing, ang galing ni Lo Chen. Pero hindi ko narinig si Jiang Yan na nagsabing, ayaw mo ba? Hoy, hindi ka ba marunong makipag-usap? Ay, sinipa mo ang kuryente. Ay naku. Baka nag-trip lang ang breaker. Magpahinga ka na ng maaga. Veneb. Ako, pinapatay ko na ang kuryente sa second floor. Madilim na gabi, mag-isa lang kayong dalawa. Tiyak may mag-init ang damdamin. Hahaha. Parang nakikita ko na ang Ako kung lalaki. nakumakaway sa akin. Haha. Ano ang masasabi mo? Pakiramdam mo? Nakakatuwa. Ah, yan pala ang ibig mong sabihin sa planong pag-aanak. Ang saya-saya. Tingnan mo, marunong pang magsumarsol. Bakit ba ako naghahangad ng ganitong katahimikan? Bakit ko ba gustong halikan siya? Ay, natatakot ako. Huwag kang matakot. Baka nawalan lang ng kuryente. Huwag kang matakot. Ay, Ako't natakot ako sa dilim. Sa dilim, gusto ng mga multo. Na manggulat sa mga tao. manalig tayo sa siyensya. Natutulog din ang mga multo. Hindi sila lalabas para manggulat. Totoo ba? Totoo yan. Tara, tingnan natin. Ah, May tao ba diyan? Buksan ang ilaw. ah. Ginawa na nga ni Yun Fu. Buti na lang hindi malubha ang nangyari kay Ginang Lu, hindi siya ma-paralyze. Swerte pa rin sa gitna ng kapahamakan. Dakpin ninyo si Yun Fu. Hoy, halika rito. Hindi ako yon. Nadulas lang siya at nahulog. Kuya yon, Kuya Chen. Maniwala kayo sa akin, ha? Ang babaeng katulong na inatasan mo ay nabigo sa gawain. Ikaw mismo ang pumunta sa bahay ng mga Lu sa kalagitnaan ng gabi para magnakaw. Sakto lang na nakita ka ni MRS Lu sa pagmamadali. Gusto mong patay siya para hindi makapagsalita. Ano ba kayo? Karapat dapat ba kayong makipag-usap sa akin? Hindi ako nagnakaw ng mga kumpidensyal na dokumento. Lalong hindi ko itinulak si MRS Lu. Huwag kang magbintang ng ngalang basehan.
Hoy, hindi namin sinabi kung ano ang ninakaw mo. Bakit kusa kang nagkukumpisal? Niloko mo ako. Yun Fu. Mula ngayon, ang aming Lu family at ang inyong Yun family ay tuluyang titigil sa pakikipagtulungan. Huwag. Ang asawa ko. Kung may mangyari kahit kaunti sa kanya, papatayin kita ng personal. Umalis ka. Niyan, salamat sa iyo, nakaligtas ako sa isang panganib. Mali ang tiwala ko sa isang taong walang utang na loob. Salamat. Buti na lang narinig ko ang iniisip ni Niyan at naghanda ng maaga. Kung hindi, sa hinaharap, dapat kong maging tapat sa dalawang manugang na ito. Walang anuman, wala rin naman akong ginawa. Maganda lang ang salita, sino ang nakakaalam kung totoo? Obserbahan muna natin. Niyan, kapag ikinasal na kayo sa pamilya Lu, iyak na. Ituturing ko kayong dalawa na parang sarili kong mga anak na babae. Ang buong pamilya Lu ay mag-alaga sa inyo. Emarlu, aray Emarlu, dinala ko ang walang utang na loob na anak na ito. Dinala ko ang walang utang na loob na anak na ito para humingi ng tawad sa iyo. AME. Huwag kang magpanggap na mabait. Bilis, humingi ka ng tawad kay Emarlu. Tatay, sinabi ko na. Si Kimberlu ay. Aksidenteng nahulog sa hagdan, bakit ako? Walang utang na loob na anak. Kung hindi dahil sa iyo, maabot ba ng amin Yun family ang kalagayang ito? Tatay, Bilis, humingi ng tawad kay Emarlu. paumanhin, Emarlu. Kahapon lahat ay kasalanan ko. Mangyaring huwag idamay ang pamilya Yun. Lahat ng pagkakamali ay pananagutan ni Yun Fu. Pananagutan mo. Kung may mangyari sa nanay ko, kaya mo bang panagutan mag-isa? Tama, napakabigat ng sugat ng nanay namin. Isang paghingi ng tawad lang tapos na. Kayong dalawa, tunay na mabubuting anak ng ina. Kayong dalawang hamak na babae, ano ba kayo? Nangangahas kayong pinnasan ako. Ito ba ang ugali ng paghingi ng tawad ng pamilya Yun? President Yun, talaga namang napakaganda ng anak mong pinalaki mo. Puta ng puta ang tawag sa dalawang asawa ng pamilya Lu. Nirerespeto pa ba ninyo ang pamilya Lu? Walang hiya. Malapit nang mawasak ang pamilya Yun dahil sa iyo. Magsilbi ka ng saa kay Madam Lu at humingi ng tapat na paumanhin. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Madam Lu, kasalanan lahat ito ni Xiao Fu. Pakiusap, tingnan ninyo ang mahabang pagkakaibigan ng pamilya Yun at Lu. Patawarin ninyo na si Xiao Fu. Si Xiao Fu, parang anak ko na rin, pinagmasdan ko siyang lumaki. Hay, sige na. Sino ba ang hindi nagkakamali? Basta, sa hinaharap, magbago siya at tumigil sa kalokohan, hindi na natin ito pag-usapan. May laso ng saa, huwag ninyong inumin. Ano? Xiao Nian, totoo ba ang sinasabi mo? May lason ang tsa. Paano nalaman ng putang ito na may inilagay ako sa tsa? Impossible. Naguhula lang yan. Jiang Yan, anong karapatan mong sabihing may lason ang tsa? Huwag kang magsinungaling. May ebidensya ka ba? Yun Fu, may lason ba talaga ang saa? Ikaw ang pinaka may alam, di ba? Kuya Yuan, Kuya Chen, magkasama tayong lumaki. Alam ninyong dalawa kung anong klaseng tawa ko. Napakabait ni Xiao Fu, imposibleng maglason siya para pumatay ng iba. Lumayo kayo sa akin, amoy tsa. Tama si Kuya.
Nga, amoy tsa. Ay, paang amoy longjing tiya pa. Mula simula hanggang katapusan, mahigpit na nakahawak ang kaliwang kamay niya. May problema talaga. Yun Fu. Ano pa ang maipagtatanggol mo? Kayong lahat. Lumayas kayo. Mula ngayon, formal na susugurin ng pamilya Lu ang pamilya yon. Walang anumang grupo ang papayagang makipag-ugnayan sa pamilya yon. Kung hindi, parpareho ang trato. Papa, aray. Walang hiya. Wasak na ang pamilya yon. Apa, Huwag mo akong tatawaging papa. Wala akong anak na tulad mo. Simula ngayon, lumayas ka sa pamilya yon. Huwag ka nang bumalik kalanman. Xiao niyan linruan-ruan. Hintayin ninyo ako. Kasalanan ng 4 na putang inang ito, kung hindi dahil sa kanila. Hindi ako magiging ganito. Gagantihan ko sila. Anong nangyari niyan yan? Wala. Yemem, yung araw na yon, nilandi mo ba ako? Ha? Anong oras yon? Yung araw na nagkadilim. Ah, hindi, nagkakamali ka. Sana nga. Parang may nararamdaman akong masamang pangitain. Kayong apat, tumigil kayo. Mga putang ina ninyo, dahil sa inyo hindi ako makauwi sa bahay. Alam ninyo, sino nang gumawa sa'yo? Hindi ba't ikaw mismo ang may kasalanan? Tama, sarili mong kasalanan, sarili mong kapalaran. Lachen, anong sinasabi mo? Oy, bakit hindi mo na ako tinatawag ng Chen Gage? Karapat dapat ka ba? Parang may nakalimutan akong malaking bagay. Ngayon ang araw sa orihinal na libro. Naaksidente si Lochen. Ay, bakit ko nakalimutan to? May aksidente. Hindi naman siguro. Sabihin mo, bakit hindi ka na nagsasalita? Huwag kang magpanik, okay lang. Kuya, tulungan mo ako. Mamatay ka. Lachen, anong karapatan mong sabihin yan sa akin? Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Bakit ang lapit-lapit mo sa akin? Naalala ko. Ngayon, si Yunfu. Itutulak si Lochen sa tubig. Kung tama ang alaala ko, matagal na malunod si Lochen. Kahit na nakaligtas siya. Malubha ang pagkukulang ng oxygen sa utak niya, nagiging tanga siya. Kuya, hindi naman siguro ako magiging tunay na tanga, di ba? Kung nandito na, tanggapin na lang. Puta. Kailan ba talaga gagalaw, tong putang inang to? Lachen, Naalala mo pa ba, noong bata tayo, nilagnata. Wala ang mga matatanda sa bahay. ako ang nagbuhas sa'yo papunta sa ospital. Walang utang na loob na aso ka. Ang daldal mo naman. Hoy, magasintahan pa naman kayo. Hindi. Nagkakamali ka. Gawa-gawa lang niya yan. Si Lochen lang ang nasa puso ko. May puso ka pa ba? Tigilan mo nga. Lochen, pinilit mo ko. Lochen, mamatay ka na.
Buti na lang may hula, nakakakilabot. Walang pakundang ang aso. Nakalimutan ang barkada dahil sa ganda. Ruan-ruan, ayos ka lang ba? Ayos lang. Salamat, Nyan. Ha? Bakit mo ako pinasasalamatan? Salamat sa pagsagip mo kay Lochen gamit ang iyong isip. Walang anuman. Paano nangyari? Paano nyo nalaman na pupunta ako? Nauna kaming umiwas. Bakit? Bakit kayo palaging nakakaiwas? Kitang-kita sa mukha mo ang iniisip mo, di mo maitatago. Tama. Jiang Yan, anong karapatan mo? Ayaw kong tanggapin. Bakit parang may masamang kutob ako? Anong nangyari, Nyan? Sasagasaan kita. Nandito ka na naman? Aray, ang sakit. Nasaan to? Bakit ako nandito? Naalala ko na. Nakaiwas si Jiang Yan. Nabangga ko yung pedal. Nahilo ako. Bakit? Bakit sila nakakapit sa pamilya Lu? Teka. Dalawang salbahe sila. Walang kapangyarihan o impluensya. Paano nila napalitan ng isang gabi ang paninindigan ni Lu Qingyuan? Hoy, tulungan mo kung imbestigahan ang isang bagay. Yun pala, binigyan nila ng droga si Lochen. Sa susunod, ilalantad ko talaga sila. Hindi ko inaasahan. Mabait pala si Luxia Oyuan. Salamat sa kanya ngayon. Pinupuri niya ako. Kanina lang. Nang hinila kita, nagmamadali ako kaya medyo malakas ang kapit. Nga pala, paano mo nalaman na sasagasaan ka ni Yunfu? Hindi ka nga nakapag-react agad. Lanan. Intuition ko lang. Mas mabilis kadalasan ang reaksyon ng mga lalaki kaysa sa babae. Talaga? Parang may kakaiba. Sa palagay ko, Hala. Nian Bao, sabi mo pumayag si Lu Xiaoyuan. Sa malaking bahay natin. Bakit wala pa ring balita? Yemem, gusto ko talaga ng sarili kong tahanan. Anak ng pinakamayaman sa Kyoto, paano siya magsisinungaling? huwag kang mag-alala, tatanungin ko siya kapag may oras. 1 bilyong piso ang pumasok sa bank account. Pera. Ito yung 1 bilyong piso na ipinangako nila sa atin. Ang ganda. Magkasundo tayo ng iniisip Pero, parang masyadong coincidental. Kumusta na kuya? Naipadala mo na ba ang pera? Si Ruan-Ruan natin, sa isip niya. Halos murahin na ako ng todo. Huwag kang mag-alala, dapat natanggap na nila ang pera. Makinig ka ulit. May nang-aaway pa ba sa'yo? Wala na. Hindi lang iyon. Si Ruan-Ruan natin. Palagi akong pinupuri sa isip niya. Lover boy. Bakit hindi ko naririnig na pinupuri ako ni Jiang Yan? Ayaw ba niya ng pera? O baka ayaw niya sa akin? Bakit ko ba naiisip to? At saka, ano ba ang pakialam ko kung gusto niya ako o hindi? Parehong-pareho lang. Hindi ko naman siya gusto. Ano? Kuya, nasa balita tayo tungkol sa iskandalo. Ano? Flying also,
Ito ba ang anak ng pinakamayaman sa Kyoto? Ang lakas ng loob nila. Dalawa ang natulugan niya ng sabay. Malapit nang mamatay nagsisinungaling pa. Dalawang pato na gustong. Maging Rina. Iyak na hindi sila palalampasin ng pamilya Lu. Imbestigahan niyo. Alamin niyo kung sino ang may gawa nito. Hoy, dahan-dahan. Baka masira ang cellphone. Kailangan pa bang imbestigahan to? Sino pa ba ang makakalaban sa atin kundi yung malapit ng palayasin? Na si Miss yun, ang panganay ng pamilyang yun? Tama, bukod sa kanya, sino pa ang mag-iisip ng ganito kalalim na plano laban sa atin? Kuya, kumilos ka na at ayusin mo to. Malinaw na paninirang puri ito. Di naman siguro paninirang puri. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Iba talaga kapag may pera. Ngayon, nabili ko na lahat ng gusto ko. Na-experience natin lahat ng di natin nagawa't kinain. Noon, Bago tayo napunta sa libro. Mga overwork na alipin tayo. Pagkatapos mapunta sa libro, tayo ay bilyonaryang mayamang babae. Sinong nagsabing masama tong libro? Napakaganda nito. tumahimik ka. Baka isipin ng iba, baliw tayo. Hala, hindi ba't kayo yung gumamit ng droga para makapang-asawa ng mayamang lalaki sa Maynila? Dalawang mapagplano. Anong mukha pa ang ipapakita nyo sa publiko? Sila pala yung pinag-usapan sa internet. Hala, mukhang maganda, pero di pala marunong mahiya. Ganito ang paraan para makapang-asawa ng mayaman? Nakakahiya kayong mga babae. Mga puta, di ba't kayo ang may kagagawan nito? Hoy, mukhang di pa sapat yung palo sa'yo ng tatay mo sa bahay nyo. Kaya lumalabas ka para manggulo, no? Jiang Yan, alam mo ba kung gaano kasama ang pangalan mo sa Maynila ngayon? Kung matalino ka, lumuhod ka at magmakaawa sa kin, baka matulungan pa kita. Kung hindi, mapapaalis ko kayo sa Maynila. Ikaw. Isang tangang, di mahal ng magulang. Anong laban mo sa amin? Tumigil ka. Kahit papaano, ako ang panganay na babae ng pamilyang yun. Kayong dalawang putang to, kayang-kaya ko. Ha? Ako ang panganay na babae ng pamilyang yun? Hoy, alam mo ba kung bakit laging nangangarap? Ang mga babaeng nasa kulungan noon, nababalikan pa sila ng emperador. Ano? Alam ko na, pinariringgan mo ako. Yung inabando ng babae, no? Yemem. Nyan bao, tingnan mo, di naman pala siya ganun katanga. May utak pa rin. Ha ha ha. Huwag kayong tumawa, huwag tumawa. Tingnan ninyo, may tao na nahihimatay. Ang damit ng matandang ito, mukhang mahal, baka naman. Isa itong malaking tao, posibleng ganoon, ang dating niya. Ay hindi ordinaryong tao. Kung malaking tao ito at may konekta ko ito. Magiging madali na ang pagharap sa dalawang hunghang na ito. Buti na lang may kaunting alam ako sa medisina. Siguradong kakonektahin ko ang taong ito. Hoy Nyan Bao. Sa tingin mo ba talagang magliligtas ang buhay si Yunfu? Baka naman lalo pa niyang patayin ang tao. Huwag na tayong makialam, gusto niyang magpasikat. Hindi natin siya mapipigilan. Yemem, pero kung si Yunfu ay nagkukunwari lang. Magpapatuloy ba tayong manood at hindi tumulong? Hintayin muna natin ang mangyayari. Pero, Ano? parang pamilyar sa akin ang matandang ito. Pamilyar. Kakakapasok lang natin dito. Ilan pa lang ang nakikita natin. Naalala ko na, Ruan. Naalala mo ba sa orihinal na libro, ang dating pinakamayaman sa kabisera? Na si Huming, noong nagbabasa pa tayo. May larawan siya sa loob. Naalala ko na, nabanggit sa libro. Bagamat si Huming na ito ay hindi na tulad ng dati ang prestihiyo, ngunit ang reputasyon niya sa kabisera ay napakahalaga pa rin.
Kahit ikumpara kay Lucien, halos magapantay sila. Kung makakonekta siya ni Yunfu, baka hindi ito mabuti para sa atin. Tama. May pamilyang yun si Yunfu, kung makakonekta pa siya sa pamilyang Hu. Talagang magiging banta iyon sa pamilyang Lu. Niyan Bao, hindi natin dapat payagan si Yunfu na magtagumpay. Nagsisimula pa lang ang ating buhay na mayaman. Huwag kang mag-alala, Ruan, nakalimutan mo ba? Bago ako pumasok sa libro, nag-aaral ako ng medisina. Ang maliit na problemang ito ay hindi mahirap para sa akin. Hoy 120. Nasa Peach Blossom Square ako ngayon. May matanda dito na nahihimatay. Pakiusap, dumating kayo agad. Kahit na nakakonekta kayo sa pamilyang Lu, ano naman? Kapag nakakonekta ako sa pamilyang Ho, parang paglalaro lang sa inyo. Kasing dali ng pagpatay ng langgam. Jiang Nian, ano ang ginagawa mo? Tumawag na ako sa 120. Maghintay ka na lang ngayon. Siege lang. Hintayin mo na lang ang 120, patay na ang lahat. Isang batang babae kang walang alam sa medisina. Ano nang ginagawa mo rito? Gusto mo bang makasakit ng tao? Tumawag na yung babae ng 120. Hintay ka na lang, wag kang ngang epal. Gusto lang magpasikat. Gusto makipag-date sa mayaman? Imposibleng walang bodyguard. Yung mayayaman. Heart attack siya, hindi naabot ang 120. Kailangan ko siyang agad-agad na tulungan. Jiang Nian, kahiyahiya ka naman. Wala kang alam sa medisina. Kumalat na ang balita tungkol sa inyong dalawa. Sa ganitong sitwasyon, nag-away pa kayo. Tama, ang ingay ng balita, tapos lumalabas pa kayo. Para magpahiya. Mga walang hiya lang ang gumagawa ng ganyan. Ruan. Niyan, sige, tuloy mo. Hawak ko na tong gulo. Putangina, bitawan mo ako. Akala mo ba? Walang saysay yung mga kinain kong burger. Malakas ako. Huwag kang kumawala. Mukhang marunong siya ng first aid, may alam. Kinabahan ako. Akala ko talagang doktor siya, nagpapanggap lang pala. Jiang Yan, di mo ba talaga naisip na ikaw ay isang manggagamot? Dapat ngayon palang magmakaawa ka na sa akin, pagdating ng 120. Tutulungan pa kita, kung hindi, makukulong ka. Tama, mabay at maganda pa itong babae. Ano ang ginagawa mo? Huwag kang magpakabaliw. Gusto mo bang magpaupo sa iba? Ikaw muna ang umupo, ipakita mo sa akin. Niyan, si Yunfu ay tanga. Pero hindi siya dapat mamatay. Nahilo lang siya para hindi makagulo. Mabagsik man ang anak ko, mabuti naman siya sa akin. Buti na lang. Naku, may namatay. Tumawag ng pulis. 2 buhay ang nawala. Ay, mali, 2 katao ang patay. Naku, nakakainis. Bakit wala pa ang 120? Nakakabaliw. Tingnan nyo. Naku, nagkakamali ba ako? Gumalaw yung kamay niya. Yung matanda. Hindi makapasok ang ambulansya. Nasaan ang pasyente? Nandiyan siya. Sino ang nag-first aid sa kanya? Siya. Siya ang pumatay. Pang-abuso. Pang-abuso sa kanila. Pero ang first aid ng babaeng ito, sobrang profesional. Kung hindi siya, hindi makakasagip ang pasyente. Bago dumating ang ambulansya. Paano kaya? Paano marunong na medisina si Jiang Yan? Hindi pwede. Naku, kanina ko pa siya pinagtatanggol,
Bulag pala ako. Siya pala yung nagpapanggap na marunong. Hala, nakakatawa. Kuya, ano ba talaga ang nangyari? Huwag kang mag-alala. Naayos na ang problema nila. Mabuti naman. Kanina pa malayo, naririnig ko ang iniisip ng ruwan-ruwan natin. Minsan masaya, minsan takot, kinakabahan talaga ako. Pero si Jiang yan, ang tapang din. Paano kung hindi niya naisagip, baka maapektuhan ang ruwan-ruwan natin. Huwag mong sabihin yan sa ate mo. Hindi ko inakalang marunong ng medisina ang batang yon, ang galing. Pero, ang nangyari na yon, ang iniisip nila, ang layo naririnig natin mas malayo pa. Kaysa nung una tayong nagkakilala. Ayos yan, mas mapoprotektahan natin. Sila, Sana nag-isip lang ako. pero tungkol kay Huoming, pupunta ba tayo para tingnan? Kung makipag-ugnayan tayo. Puro benepisyo lang, walang masama. Huwag muna tayong magmadali dito. Masyadong maaga para magpasikat, baka hindi maganda ang resulta. Maghintay tayo para sa mas malaking isda. Nyan Bao, alis na tayo. Dinala na sa ambulansya ang tao. Ano pa ang gagawin natin dito? Yemem, pero sayang naman kung hindi tayo sumama sa pamilya Ho. Huwag kang mag-alala, siya ang lalapit sa atin. Bakit palaging nananalo ang dalawang babaeng yun? Nakakainis. Ang sakit ng ulo ko, ano ang gagawin? Teka. Baka hindi malinaw ang isip ni Homing. Hindi niya alam kung sino ang nagligtas sa kanya. Kung pwede ko sanang angkinin ang credit na ito. Bakit hindi pa nagigising ang matandang ito? 1 oras na ang nakalipas. Gising na po kayo. Anong nangyari sa akin? Inatake ka sa puso at nahulog sa daan. Ako ang nagligtas sa iyo. Tatawagin ko na ang doktor. Kanina pa ang nanghihina ako. Parang nakakita ako ng 2 tao. Bakit ngayon isa na lang? Hello, doktor po ba ang hinahanap ninyo? Nasaan siya? Nagbayad siya. Huwag kang mag-alala. Wala kang malubhang problema. Magpahinga ka lang na mabuti. Siya ba ang nagligtas sa akin? Hindi, ang nagligtas sa iyo ay yung 2 batang babae, yung pamamaraan ng bata. Napaka-professional, isang bihirang magaling na baguhan. Sayang hindi nakuha ang kanyang contact details. Magpahinga ka, alis na ako. Hoy! Tulungan mo akong maghanap ng tao. Xiao Nian, kakagaling lang namin ng tatay mo sa bakasyon. Tinipon mo na agad ang lahat dito. May importante ba? Huwag magmadali. Kahapon nag-tarot reading ako. Sabi may darating na mahalagang bisita ngayon. Azhen, ano kaya ang ibig sabihin ni Xiao Nian? Ano kaya ang ibig sabihin niyan? Baka naman habang nagbabakasyon tayo. May dinala siyang malaking proyekto para sa pamilya. SAA, huwag sabihin. Mawawala ang swerte kapag sinabi. Magkakagulo na naman itong batang ito. Nandiyan na. Ay, si MR Hu pala ito. Anong hangin ang nagdala sa inyo dito? Pasensya na at hindi kami nakapaghanda, syempre para makilala. Ang aking munting tagapagligtas. Tagapagligtas. Tama ang kutob ko sa'yo. Nahuli mo si Kim Ho na malaking isda. Ang buhay araw-araw, magiging mas interesante na. Ano ang ibig sabihin niyan? Syempre panoorin ang iyong matalik na kaibigan na magyabang ulit ng matagumpay. Miss Jiang, hindi ko malilimutan ang pagliligtas mo sa akin. MD Ho, huwag kayong mag-alala. Ito ay dapat lang naming gawin. Bilang mga nakababata, MR Hu, ang aming Xiao Nian, hindi naman siya marunong ng medisina. Paano siya naging tagapagligtas mo? Ang tigas ng ulo mo talagang matanda. Noong nakaraan inatake ako sa puso. Buti na lang nandiyan si Xiao Nian. Kung hindi, baka ngayon ay dumadalo ka na sa akin.
Libing na ng matanda. Anumang hiling mo, sabihin mo lang, kahit bituin sa langit. Ayang kaya kong kunin para sa'yo. Eho, wala akong hiling pagliligtas sa inyo. Ay purong likas na tawag. Ay, etong batang to, wala talagang hiling? Ako, ibibigay ko sa'yo. Ito ay kontrata ng paglilipat ng pag-aari. Mula ngayon sa aming Who Corporation. May puwang ka na rin. Eho, hindi ba't sobra na ito? Hindi. Karapat dapat ka. Bukod pa rito, ang iyong kakayahan sa medisina ay hinangaan na ng mga mataas na opisyal ng City Hospital. Pag-isipan mo ang iba't ibang pagkakataon. Batang babae. Ang galing mo. Wow. 2 offer agad ang nakuha. Ang aking Nianbao, tunay na huwaran ng aming henerasyon. Sa totoo lang, sa tingin ko mas kahanga-hanga ka. Kakaiba, parang may maliit na usa dito sa loob na tumatalon. Tumitibok ng malakas. Tangang-tanga. Siyempre dahil nabighani ka na. Sige Eho, kapag may oras, pupuntahan ko talaga. Bakit lahat ng biyaya? Napunta sa putang iyon. Papatayin ko siya. Papatayin ko talaga siya. Putang ina, papatayin kita. Bakit hindi ka pa mamatay? Aray. Ano, okay ka lang? Okay lang. Hindi kita hinana. Ikaw pa ang nagpakita sa harap ko, naghahanap ng kamatayan. Ako ang maghahanap ng kamatayan? Bumalik ka at sabihin mo sa pamilya yon. Handa na ba kayo sa dobleng atake mula sa aming mga pamilya Lu at Huo? Hahaha, ako ang maghahanap ng kamatayan? Dobleng atek. Tunay na baliw na. EMEA, karapat dapat sa kanya. Yan ang tawag sa sariling kasalanan, walang pag-asa. Tama. Tama ang sinabi ng aking ruwan-ruwan. Sino ka sa pamilya nila? Ikaw, syempre. Ang lahat ng ito, dapat matapos na. Magiging maayos din ang lahat. Magiging maayos din. Yan. Maganda ang sinabi ni AC Kui tungkol sa'yo. Siya ang isa sa mga nangunang eksperto sa medisina. Malaking bagay na na-appreciate at pinagkakatiwalaan ka niya. Yinan, ang kinabukasan mo'y walang hangganan. Mahalaga talaga sa akin ang pagkakataong ito. Sisiguraduhin kong hindi masasayang. Yan. Pakasalan na natin. Anong nangyayari? Kakaiba. Parang may nakatingin sa akin.